So isang magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, sa lahat ng nanonood at nag-subscribe sa ating YouTube channel APC Vlog Production. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Pag-usapan natin mga idol ang War Impact pang-anim na araw na ito ng kilos protesta ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So dumayo sila mga idol sa Senado. Sa Senate ang kanilang kinalampag. Sinisigaw ang Risa Hontiveros resign. Risa Hontiveros, asan ang hustisya? So yan ang isa sa mga sinisigaw ng mga members ng kongregasyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Pag-usapan natin mga idol, ano ang implikasyon nito sa bansang Pilipinas? At nakikita ito sa international community ang ginagawang pagkilos ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ. So isa itong kahiyahiya mga idol sa panig ng ating mga karatig bansa na kung saan isang senador ang pinagsisigawan ng taong bayan na mag-resign. So bakit pinapag-resign? Unang-una mga idol, hindi sana aabot sa ganito ang usapin. Subalit nasagad yung temper, yung pasensya ng taong bayan, partikular na itong mga membro ng congregation ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Bakit kamo mga idol? May mga witness na kung saan ayon sa mga nakakakilala sa kanila, isang bulaan, kumbaga planted witness, ika nga. Kumbaga yung mga sinasabi nila ay hindi ka panipaniwala sapagkat habang nagsasalita may script at may takip pa yung mukha, overprotected na makita sa taong bayan, partikular na sa media, sa social media at maging sa television. Hirap makilala ang mga witness. So yun ang isa sa mga nag-trigger mga idol sa mga member ni Pastor Apollo C. Kibuloy upang tumindig, manindigan at sumigaw sa taong bayan, partikular na sa harap ng Senado upang kalampagin ang ating mga senador na ipatigil ang malicious Senate hearing upang ipahiya ang kanilang pastor. So kahiya-hiya nga naman mga idol sa parte ng isang institusyon ng ating lipunan, ang Senado, na kung saan napopoliticalizing yan. Nakakahiya po sa taong bayan na pera ng taong bayan ang ginagamit ng isang senador para iharas ang isang tao at gumamit ng mga huwad na resource speaker na kunyari ay sasabing witness upang sirain ang kredibilidad ng isang pastor. So hindi naman ka panipaniwala mga idol ayon sa mga nakikita at napapakinggan na salaysay na binibitiwan ng mga witness, sapagkat sabi nga unang-una dyan mga idol, titingnan ng taong bayan kung yung nagpapaimbestiga ba ay may tinatawag na kredibilidad, at mayroon bang tinatawag na malaking simpatya ng taong bayan, yung naturang pagdinig. Pero sa nakikita natin mga idol, parang lumalabas na talagang ginagamit lang ng senadorang ito ang institusyon ng Senado upang ipahiya, sirain at basagin ang kredibilidad ng isang Pastor Apollo C. Kibuloy. So yan na mga idol, kilos protesta ang inabot ng senadorang ito, lalo na't kinalampag ang Senado ng libo-libong rallyista na member ng Apollo C. Kibuloy at iba pang mga grupo na sumasama sa kilos protesta
upang sama-samang ipahayag ang kanilang mga saloobin may kinalaman dito sa programa sa ating mga kababayan na napupuot na ayon sa kanila ay nabudol sa katatapos na eleksyon sa pagka-presidente. Ang ganitong pagkilos mga idol, ano ba ang implikasyon nito sa Marcos administration? Kapani-paniwala ba yung ganitong pagkilos or isang sampal sa kanyang administrasyon? Ito na mga idol, ang implikasyon nito sa Marcos administration ay isang kahiya-hiya sa international community, lalong-lalo na sa mga karatig nating bansa dito sa Asia at maging sa mga western countries. Ito'y hindi katanggap-tanggap na bilang isang leader ng bansa na nagkakaroon ng isang malawakang rally o kilos protesta ng taong bayan upang ihayag ang kanilang bugso ng damdamin laban sa leader, laban sa gobyerno na hindi mabigyan ng katuparan yung mga ipinangako ng naturang politiko during the time of campaign period. So yan ang isang negative implication sa parte ng isang leader ng bansa. So sa palagay ko mga idol, kahit ano namang pagsisigaw, libong-libong mga Pilipino ang pagsisigaw na ginagawa dyan sa ating bansang tinubuan, ang bansang Pilipinas, where in fact at this moment in time mga idol, si Marcos ay nasa Germany. Pagkatapos ng pagpunta sa Germany ay pupunta sa Czech Republic. Ito na nga ang sinasabi ko, na ang gobyerno natin ay wala kang pakialam sa nangyayari sa bansang Pilipinas, sapagkat hanggang ngayon nagkakagulo sa ating bansa dahil sa pagkilos ng mga mamamayan upang ipakita ang kanilang paninindigan laban sa gobyernong ito na talamak ang korupsyon at walang malasakit sa taong bayan. Ito na nga mga idol, habang andyan yung kaliwat kanang rally at libo-libong mga Pilipino ang nagpapahayag ng kanilang sentimento sa gobyerno ni Marcos, si Marcos nasa Germany mga idol, at pupunta sa Czech Republic at hindi natin malaman kung ano talaga ang tunay na layunin ng Marcos administration. So iyan ang tinatawag na negative impact sa hanay ng isang leader mga idol. Ito yung nakakahiya na kalagayan matapos na magkaroon tayo ng isang presidente na matino. Akala natin, sinuportahan natin nung nakaraang eleksyon, dahil ang akala natin mga idol, yung ating sinuportahan kung ano yung ginawa ng previous administration ay hihigitan niya pa. Kaya't nagkaroon ng tiwala ang taong bayan. Dinala ng isang Duterte ang isang Marcos sa hihinala o sa pag-aakala na yung ginawa ng isang Duterte ay kanyang tatapatan o higitan pa pagdating sa government infrastructure, peace and order at economic reform. Pero ito tayo ngayon mga idol, hindi pa nga umaabot yung 2 taon, ito na, nagrarally na ang mga taong nasasakal sa kanyang administrasyon. Kahit sino naman tao mga idol, pag inapakan mo yung karapatan, babangon at titindig upang sumigaw na siya ay nandito, huwag mong apakan ang aking karapatan, sapagkat tayo ay isang tao na may kanya-kanyang o may pantay-pantay na karapatan. Mayaman man o mahirap mga idol, dapat lagi nating tandaan na ang karapatan ng isang tao, mayaman ka man o mahirap, ito'y pantay-pantay lamang sa mata ng taong bayan, sa batas at maging sa mata ng buong may kapal. Yan ang lagi nating isapuso mga idol, sapagkat tayo'y linalang ng Panginoon na kawangis niya. Kaya't kung ano yung karapatan mo, kahit mayaman ka o kahit ikaw ay may mataas na antas ng edukasyon, pagdating sa karapatan, tayo ay pantay-pantay. So ito ang nakikita natin na negative impact mga idol sa parte ng administrasyon ni Marcos, dahil sa walang
pronouncement ang gobyernong ito. Naglalaro ang mga gabinete, naglalaro ang mga congressman upang kanya-kanyang nakawin ang pera ng bayan. At yung mga kapulisan nating tiwali, pumapasok na sa larangan ng droga. Unti-unti ng kung panahon ni Pangulong Duterte ay na-eradicate ang droga sa bansa. Ngayon, ito na naman tayo mga idol, proliferation na naman ng massive drug sa bansang Pilipinas, lalo na ngayon, parating na naman yung eleksyon. Yung mga politikong tiwali gagamitin ang kanilang poder para makalikom ng pera mula sa maayos, mula sa tiwali, mula sa sugal, mula sa droga, o mula sa mga illegal. Gaya ng pag yung bayan mo ay nasa medyo maraming troso, illegal logging naman mga idol. Pag yung bayan mo nasa malapit sa karagatan, illegal fishing naman. Pag ikaw ay nasa mismong sentro, ang bayan mo mga idol o city, drug naman at illegal na sugal ang pinapasok ng ilang mga politiko. So ganito yung buhay ng mga Pilipino ngayon. At ito yung nakikita natin na galawan dyan sa bansang Pinas, na kung saan kailangan talaga ng kamay na bakal, may political will ang isang presidente at matapang sa pagpapatupad ng kanyang mga pulisiya para sa ikagaganda ng programa at ng bansang ating minamahal. So ayan na mga idol, kung magkakaisa tayo, na alam natin na wala namang patutunguhan yung Marcos administration, sapagkat nakikita natin na puro pamamasyal ang kanyang ginagawa. Kunwari may mga pledges, pero ikaw ba'y politiko, pupunta ng Pilipinas na yung bansang iniwan mo ay nagkakagulo, hindi magkaugaga sa rally. So walang politiko na papanig sa'yo kung ang iyong administrasyon ay tiwali. Maliban na lang kung ang politiko ay isa ring tiwali at isa ring korupto. So yan ang ating nakikita. Pero yung mga taong bayan na gusto ng maayos na gobyerno, sila ngayon ang sumisigaw sa lansangan. Yung mga kababayan natin na walang maisaing, walang matibay na trabaho at nasasagasaan ng gobyerno, sila ngayon ang nasa lansangan. So maraming salamat mga idol sa panonood sa ating YouTube channel, EPC Vlog Production. Please subscribe to my channel at salamat sa Bibian Vlogs na laging nanonood sa ating YouTube. At isang pagpapala at magandang gabi sa inyong lahat, saan mga dako ng ating kapuluan sa 7 kontinente ng ating planetang ginagalawan. So pagpalain nawa tayo mga idol ng ating poong may kapal, lalo na yung mga kababayan natin na nahihirapan. Sana'y dumating ang pagpapala ng poong may kapal. Maraming salamat.